Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin, update ho tayo rito sa pagkamatay pa ho ni Mr. Paulo Tantoco. Na kung saan, ito hong si Aimee Culaong ay may request ho, ha? May request ho rito sa palasyo, dito ho sa Malacanang. Basahin ho natin ito. Senator Marcos, sa pagkamatay ni Tantoco, hinihikayat ni Senator Aimee Marcos ang palasyo na magsumiti ng isang komprehensibong report tungkol sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco at posibleng pagkasangkot umano ni First Lady Lisa Marcos at iba pang government official dito. Kasunod ito ng report na pumanaw si Tantoco dahil sa umano'y cocaine effects. May mga kumakalat na ulat na bahagi umano si Tantoco ng entourage First Lady noong magpunta siya sa Los Angeles. Dahil dito posibleng may kaalaman umano ang First Lady sa insidente. Humihingi ng clarification si Senator Aimee Marcos sa kinaroroonan ng First Lady noong mangyari ang insidente at official records tulad ng medical examiner's reports para pabulaanan ang mga ulat. Ayan. Senator Aimee, pinasasumiti ng report palasyo ukol sa pagkamatay ni Tantoco. Okay. Ito, paliwanag natin mga kababayan. Explain natin. Nangyari kasi itong incidenting ito nung namatay si Mr. Tantoco, March 8, no, sa Los Angeles. March 8, then, si Lisa Marcos, March 10, nandito na sa Pilipinas. Dahil merong footage or video or picture, nung March 11, meron na siyang inatin ng event dito sa Pilipinas. Okay. Ano point natin mga kababayan? Meron ho kasing inatinan si First Lady Lisa Marcos doon sa isang event sa Beverly Hills na kung saan, doon sa event na yun, nandun din daw si Mr. Paulo Tantoco. Halimbawa lang muna, given na yung merong isang event doon na nandun doon si Lisa Marcos at si Mr. Paulo Tantoco sa isang event, dahil lang sa isang event, nakita-kita sila doon. After nun, siyempre may kanya-kanya na silang check-in ng hotel. Imposible namang si First Lady Lisa Marcos at si Mr. Paulo Tantoco isang kwarto. Or magkasama sila sa loob ng kwarto. Naturalmente, hindi yan. Ngayon, given na halimbawa lang si Mr. Tantoco namatay ho sa cocaine na overdose. Ano kinalaman ni Lisa Marcos doon? After ng event, maghihiwalay-hiwalay yan. May kanya-kanyang hotel yan o may kanya-kanyang kwarto yan. Nasa kanila kung anong gagawin nila sa buhay nila. Ano kinalaman ni Lisa Marcos doon? Diba? Parang kami, nung nakaraan sa Boracay kami. Nandoon kami sa Boracay. After naghiwalay-hiwalay na kami. Ngayon, kung may gagawin kabalastugan yung mga kasama ko sa buhay nila, bakit magiging kasalanan ko? Buhay nila yun. Diba? Ang palabasin nyo, si Lisa Marcos at si Paulo Tantoco nagja-jamming. May papakita kayo? At dun sa event na yon, ang daming tao doon. Ibig sabihin, lahat yan may kinalaman sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. At ano ba yung sinasabi nyo rito may kinalaman si First Lady Lisa Marcos? Anong may kinalaman? Anong ibig yung sabing may kinalaman? Kajaming? Supplier ng droga? Or alam niya lang na na-hospital or namatay? Kasi kung nalaman niya lang nung bago siya umalis papuntang Pilipinas, nalaman niya na namatay o na-hospital, anong problema doon? Halimbawa, given na balitaan niya bago umalis, may nagsabi sa kanya, First Lady, si Mr. Tantoco naabutan, walang buhay, hindi humihinga, hindi pa alam kung anong nangyari.
ano kinasawi. Malamang hindi pa nung araw na yun, bago siya umalis. Kasi, ano pa yun tawag dito, i-autopsy pa yun I-examine pa yun kung ano kinamatay niya So, kung alam ni Elisa Marcos may nangyari kay Tantoco, ano gusto nyo pag uwi niya ng Pilipinas nung March 10, gagawa siya ng isang press con? At siya ang magsasalita about dito? Private matter yun, hindi naman empleyado ng gobyerno yun. Hindi ba naman kayo mga tanga? Halimbawa ka may alam siya. Na ospital, hindi niya po pwedeng sabihin na pag uwi niya ng March 10 dito, gagawa siya ng press con. Si Mr. Tantoco, may nangyari doon, namatay, nag-cocaine, na-overdose. Siya ang magsasalita about doon? At siguradong umuwi siya ng March 10 dito, hindi pa alam kung ano kinamatay niya kasi autopsy pa yan. Malamang nabalitaan lang nila na ospital, hindi na nagising, namatay. Malamang yun pa lang ang nalalaman nila. Pero hindi pa nila alam kung ano nangyari talaga totally dyan. Ngayon, kung given, alimbawa, alam ni Elisa Marcos na bago siya umalis ng Amerika, pagdating niya rito, may nangyari na, hindi nga siya ang tamang tao para magsalita about dyan kasi private matter yan. Private, hindi siya empleyado ng gobyerno. At hindi siya po pwedeng mauna magsalita sa pamilya Tantoco. Wala sa posisyon ni Elisa Marcos ang magsalita hingil dito sa isyong to. Naintindihan ninyo? At inuulit ko, kung nagkasama-sama sila halimbawa talaga sa isang event bago mangyari yan, at nag-cocaine, tumira ng droga itong si Paulo Tantoco at na-overdose, ba't nagiging kasalanan ni FL? Ba't na magiging kasalanan nyo? At ang daming tao doon, bakit siya lang mismo ang dinidikit sa issue dahil ba dati na silang pinagbibintangan at pinapauso ni Maharlika na gumagamit sila ng droga ni Pangulong Bongbong. At nagkataong may ganito, kaya ikinabit nyo. Para mapatotohanan nyo sa taong bayan dito sa Pilipinas. Para tuluyan yung masira. Ganun ba ang gusto ninyo? Ganun ang gusto nyong gawin. Sa isang event, after maghiwalay-hiwalay niyan, may kanya-kanyang buhay yan. Bahala sila kung anong gustong gawin nila sa buhay nila, katawan nila yan Pero hindi ibig sabihin na magkakaroon ng cargo si Elisa Marcos kay Paulo Tantoco. Ba't na magkakakargo dyan? Di ba? Nagkasama-sama lang sila dyan. Ano sabi nito ni Amy Marcos? Humihingi siya ng report kay sa Malacanang. Bakit nanghihingi ng report? Ano ba ito? Taga-gobyerno ba yan? Ano sabi rito ni painggan nyo, ni Atty. Larry Gadon? Hindi security guard o yaya si First Lady Lisa Araneta Marcos. So, walang kailangang isubmit na report ang Malacanang o kahit na anong paliwanag na dapat gawin tungkol doon sa nangyari sa insidente ng pagkamatay ni Mr. Paulo Tantoco. Dahil hindi naman natin sagot lahat ng pangyayari sa pagkamatay natin. Besides, si Mr. Kaya nga Ano yan? Lahat ng lahat ng atin na ni Elisa Marcos ng mga event, kapag may mga nangyaring insidente doon, especially mga kilalang tao, katulad ng Tantoco family, siya ang kakargo? Ganun ba yun? Tulad nga sabi ko sa inyo, kami nga nung nakaraang, mga BBM vlogger, nasa Boracay nakaraan. Tapos naghiwalay-hiwalay na kami. Kung may gagawin silang kabulustugan sa buhay nila, ba't magiging sagutin ko? Magiging sagutin din nila kung may ginawa rin ako. Nakuha niyo punto?
Dahil ba itong mag-asawa ay matagal na dinidikit sa isyong ito? Kaya pilit niyo dinidikit? Ha? Sir Tantoco naman ay 44 years old na. Alam na niya ang kanyang ginagawa. At hindi naman nandun si First Lady para bantayan ang lahat ng kilos niya. O kung kayo ba, may kinakasabay kayo sa isang event na pinuntahan ninyo, sagutin mo ba lahat ng nangyayari sa paligid at sa lahat ng mga pangyayari doon sa mga tao na nandoon? Exactly. O kaya ikaw ay napunta sa ospital at may nakasabay kang mga pasyente doon sa elevator at may namatay doon. Sagot mo ba yon? Kasalanan mo ba yon? Mali po May ads eh. Tagal naman ito. O ikaw ba ay may pananagutan doon? Wala! Ano naman ang kinalaman ni First Lady dyan? Masyado namang pang-asar itong ginagawa nila na kailangan ipaliwanag, kailangan magsabit ng report. At saka paano magsasabit ng report? Nangyari yon sa Los Angeles at ang may jurisdiction doon ay ang Los Angeles Police. So, hindi naman tayo pwede mag-imbestiga doon. O ano ba naman klaseng mga pang-aasar yung ginagawa niyan? Walang kinalaman doon si First Lady Lisa Araneta Marcos. Napakalayo ng inyong mga iniisip. Magsasabit ng report, para saan? May report na nga yung coroner's report. Ang sabi, Mr. Paulo Tantoco died of accident due to overdose. Nagkaroon siya ng heart attack. No? So, ano naman ang kinalaman ni Madam Lisa doon? Napakalayo. Sobrang naman pang-asar yan. Kung kayo sisihin ko sa lahat ng mga pangyayari, pati yung aso ng kapitbahay nyo namatay dahil kasi kapitbahay kayo. O kaya may namatay na kababayan kayo, sisihin ko kayo. Namatay yung kababayan nyo kasi Oo. Ang problema kasi rito kay Senadora Amy Marcos, kapag may mga nangyayari dito sa iba't ibang pangyayari dito sa kabilang side or sa ibang tao na pwedeng idikit dito sa pamilya Marcos, first family, ang sipag nito mag-imbestiga ni Amy Colaong. Ang bilis. Pero itong pamilya Duterte o itong grupo ng mga DD kapag may mga ginagawang paninira, ka-fake newsan sa kanyang kapatid, wala siyang ginagawang pag-iimbestiga. Wala siyang ginagawang pagtatanggol. Hindi nga malaman kung anong dugo meron to Ha? Wala siyang kita mo nga, sinabihan ni BP Sara siya doon daw, sabi huhukayin daw yung bangkay ng kanilang tatay tatapon sa West Philippine Sea. Wala nga siyang kahit katiting na ginawang pagtatanggol doon sa issue na yon. Wala, nanahimik. Wala siyang ginagawa. Kahit wala siyang ginagawang pagtatanggol. Pero pagka may butas na po pwedeng idikit kay Pangulong Bongbong sa first family, ang sipag niya mag-imbestiga. Minsan nga, ginawa niya pantangay sarili niya Gumawa ba naman ng hearing yan about dun sa illegal daw na pagdakip kay Digong, hindi naman daw alam niya lalabas sa imbestiga, may involve ang kanyang kapatid. Nagtanga-tangahan pa. Ginawa pantangay yung sarili niya. So ito mga kababayan, wala ito. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco, hindi taga-gobyerno. Si Lisa Marcos, hindi rin taga-gobyerno. Walang pwesto sa gobyerno yan. Although first family, first lady, na po pwedeng gawin tulay sa paninira ni Pangulong Bongbong. Wala itong mga ito. Hindi kasi nila mapabaksak si Pangulong Bongbong. Nasira na yung pulburon video nila, nasira na yung Fidelix kuno nila. So, patry nilang para mapasira si Pangulong Bongbong, gamitin ng asawa, gamitin ng anak. Isipin mo halos lahat na lang nakadikit sa pamilya Marcos na issue, no? So, obvious na masyado,
sa sobrang kakagawa nila ng issue sa drugs, sa droga, about dito sa First Family, ang nangyayari tuloy, lalong hindi na naniniwala ang ibang tao kasi parang masyado ng obvious na kapag usaping droga, lagi na lang Marcos. At sa mga Duterte, walang bisyo. Ganun ba yun? Kita-kita ulit tayo sa panibagong live vlog, mga kababayan. Bye-bye po.